Okay. So, good morning. At bago po ako tuluyang magpatuloy sapagkat napakarami natin pag-uusapan regarding na naman dito sa nangyayari, ha? Batiin ko na lang po muna yung aming mga boss dito sa Elizalde Broadcasting. Siyempre, ang aming pong OIC na walang iba kundi si Attorney Wilfred Elizalde. At siyempre, ang aming president na si Tita Mel, ganun din si Kuya Hill, at siyempre, ang assistant from the president na walang iba kundi si Mr. Chot Velasquez. Magandang umaga. At magandang umaga rin po sa Mayora at ang action woman ng Pasay City na walang iba kundi si Mayor Emmy Calixto Rubiano. Isabay na rin po natin, isasabay ko na rin yung hepe po ng Public Information Office na walang iba kundi si Sir June Marcos Tadeos at ang protocol na walang iba kundi si Mr. Adrian Martinez ng Pasay City. Isabay ko na uli, yung pong si Ma'am Divine, si Ma'am Divine Olonan na agent po ng St. Peter. Alam nyo, kailangan talaga natin yan kailangan natin yung St. Peter. Kaya yung ating po mga kaibigan at ang ating mga kababayan, isa lang po yung aking masasabi. Pwede nyo pong kontakin si Ma'am Divine sa kanya pong cellphone number 0919-275-0288. Ayun, 0919-275-0288. Yun po yung kanyang cellphone number para po mabigyan pa kayo ng mga ilang detalye regarding po sa St. Peter. Ayun, At syempre, binabati ko rin po si Miss Nilda Contado. Sabi niya, hello po, good morning po. Oy, magandang umaga, Ma'am Nilda. And thank you for watching sa programa po ng Elizalde Broadcasting. Magandang umaga po. At syempre, ang aking tat na nanonood po siya ngayon. Magandang umaga. At syempre, doon po sa dalawang araw, no? Doon po sa 2 araw na strike ng piston at manibela, para bang nangyayari? Sana wag nang ginaganon yung sasabihin pa sa yung nabigo, no? Dumating na po yung aking partner na walang iba kundi si Mr. Lake himself. Na si Densonel po ng Sulyap. Okay, Chairman, bati ka muna. Hello, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po lingkod, Densonel ng Sulyap, dito po sa Elizalde Broadcasting. Ako po ay bumabati ng magandang tanghali. Mainit na araw. Nako po, ingat-ingat po sa lahat po ng may mga edad. No po, umaabot na po ng 42 ang init. Kaya mag-ingat po tayo. Ang init factor, Oo, grabe. Kaya ingat po tayo. Alam mo, pinaka-the best talaga dyan, Chairman. Oy. Ang pinaka-the best dyan yung ating pong mga senior citizen. Kung pwede, kapag kayo po'y init na at kayo malapit sa mga mall, pwede nyong gamitin ang mall. Oo. Di ba? Kasi pwede naman kayo magpalamig dyan yung kahit mga kalating oras lang, di ba? Ba't kalating araw? Mga kalating araw. Mas maganda pa. Para ka lang nag-window shopping, no? Ako, mas gusto ko pa yung tumatambay sa ganyan, lalo na pag mainit. Masarap tumambay. Lalo na. Ngayon, kung meron kang konting barya-barya, pwede ka mag-Starbucks. Barya Starbucks. 100 plus ang kape ron, 180. Ganun ba? Wag na lang, mag-Mr. Donut ka na lang. Mag-Mr. Donut ka na lang. 3-in-1 lang, 3-in-1. Nagkamali pa pala ako po. Kokontik, lang pala yung mga, kung may barya-barya ka dyan, Starbucks. Kung may barya-barya ka, kung may barya-barya ka, pwede ka na lang, doon ka na lang sa yung sa kasi may binibenta naman dyan, instant coffee. Yun. Di ba? Oo. Tapos tambay-tambay ka. Okay, Chairman. Ang ating pong pag-uusapan regarding po dun sa napag-usapan nung araw ng Lunes. Kamusta nga pala yung Alin? Yung iyong check-up. Babalik kami sa susunod na linggo para kay naman.
tignan naman ng doktor yung iba-iba pang maaring maging kakaharapin naming problema. Ayun. Hindi, at least maganda naman yung ganyan, di ba? Mas maganda na check up para oo, pa lang kasi mas maganda naman yung ganyan na lagi ka na check up kasi na-avoid mo yung mo yung kung ano yung mga nararamdaman mo, nagagawa mo kaagad ng paraan, nagagawa mo kaagad ng kaysa naman doon sa pinababayaan mo. Nung bandang uli, malala na pala. Di ba? At kahapon kasi, Chairman, dalawang Lunes at saka Martes, nagkaroon po ng strike. No, transport strike ang Piston at Manibela at ganoon din naman maraming salamat po, no, maraming salamat do sa ating correspondent na walang iba kundi si Jeff Balsa. Kahapon ay nag-report siya, Chairman, from UP Diliman going to LTFRB papuntang Menjola. Yun. Pero pagdating sa Menjola ay sabi nga nung isa sa mga nakapanayam natin kahapon sa ating programang Alerto Baltat Sulyap, yung pong presidente ng Piston. Piston. Diyan po sa Alabang na walang iba kundi si President Chody, no? Permejo, na nakapanayam natin dahil ang sabi niya, hindi naman po kami ihinto sa sistema po ng pag-strike namin, kundi dadaan lang kami sa LTFRB at bubusina. Ibig sabihin, pinapaalam lang, no? Pinapaalam lang. Ang masakit nun, medyo naiinsulto pa. Dahil ang sabi dito, yung transport strike daw, nabigo. Nabigo. At nagpa-traffic lang daw. Kaya pala marahil diba? Kang alam mo, imbis na, yun nga yung sinasabi ko na habang pinipigil lalong nanggigigil, di ba? Ngayon, sa ginawa mong ganyan, sabi nga ng Department of Transportation o DOTR, abay nagpapatraffic lang, baka bigla-bigla malawakan, wala kayong magawa. Di ba? Si Secretary nagsabi no na hindi. Secretary Jaime Bautista. Diba? Sa kaya lang galing yung idea yun ni Kaya nga paano kung biglang nagkaroon ng pangmalawakan, di sasabihin mo tagumpay naman. 'Di ba? Kung sa akin kasi, Chairman, mas maganda na yung wag ka lang kumibo. 'Di ba? Oo. Para pag-usapan, hindi publicity yan publicity. Hindi yung sasabihin mo pa na nabigo, nagpa-traffic lang. Lalo ang mag-iinit ang damdamin ng mga... Tapos binanata mo pa, lumabag sa traffic violation. Paano kung nagkaroon ng pangmalawakan? Baka sabihin mo, tagumpay naman. Okay, shoutout muna ako. Okay. Kasi kahapon, nandun kami sa may City Hall na po. Pinasasalamatan namin yung Manila Urban Settlement Office sa Manila City Hall. Sa 5th floor na po. Yung OIC na nila sa record na tumulong sa amin, yung si Freddy Alvarez, OIC, record section na po. Diyan po sa Manila Urban Settlement Office. Maraming salamat sa kanyang mga tauhan na hindi kami pinabayaan hanggat di natapos yung aming nilalakad ng aking may bahay. Maraming salamat po sa lahat po ng mga Manila Urban Settlement Office, no? Yung kay Muso na po, bago na Muso Manila Urban Settlement Office ng Manila City Hall. Yan po si Freddy Alvarez. Sir, thank you. Okay. Thank you very much. Oy. At alam mo ba kanina, Chairman? Papunta ako dito. Abay, may muntik-muntikan ng e-trike. Diyan sa may Calao Avenue. Alam mo, mas nauna pa siya dun sa pa-crossing siya. Pa-crossing, parang walang... para bang, kasi pag crossing ka at tatawid ka ng parang national highway o pinaka-highway, kailangan i-stop ka muna. Diba? Dapat. Titignan mo muna yung clearing. Hindi. Magdedire-diretso ka Ang masakit doon, puno pa yung kanyang sinasakyan. Nako. Mayor Hani Lacuna. Ano ba naman yan? Hindi ko, meron kasing yan para bang metoda yatang tinatawag dyan. Yung Etmalu ba yun? Ermita, Manila, Etmalu yun na pagkakaalam ko Sige, parang Drivers Association.
Kasi pag yan po ang nakabangga, wala pong kalaban-laban yung binangga. Dahil unang-una, wala pong mga insurance ito. Ano po bang mahabol ng isang tao na kapag ang sasakyan mo, kunwari ang sasakyan mo isang Ford, mamahalin. So, ibig sabihin, yung insurance niya, comprehensive. Mahal. Di ba? Oo. Pag nabangga mo, at binangga ka, ano may lalaban nito? Nga. Di ba? Kaya nga ako natutuwa po ako dahil nagkaroon ng sistema ang Metro Manila Dagupan Metro Manila Development Authority na magkaroon sila ng alternatibong mga daanan para diyan po sa sistema na 'yan. Di ba? Sana po ang masasabi ko lang do sa ating butihing mayora ng Pasay City ng Manila na walang iba kundi si Mayor Hani Lacuna, sana pag-aralan po rin ninyo at sana isama na rin yung Kalaw. Di ba? Isama na rin po sa Kalaw sa ipinagbabawal na daanan ng mga e-trike. Kasi nakakaawa po yung mga mababangga nito Yung kulay dilaw, ano? Oo. Yung dilaw ang pintura ng e-trike. Yung po yung mga kumbaga sa mataas pa sa masiga pa kaysa sa Sa jeep. Sa jeep. Kasi nga, diba? yan daw ang pumalit sa dating siga na pedicab. Kasi meron kasi sa Subic, Chairman, meron panuntunan dyan na kapag pumasok ka, first stop, first to go. Dapat. Meron dyan. Dapat, kung tatawid ka o magko-crossing ka, tatawid ka, magko-crossing ka, ito lang po pinakamaganda lalo na sa ating mga motorista at sa ating mga driver. Kung ikaw po ay tatawid, kunwari sa isang highway, at ko-crossing ka, kailangan mag-full stop ka muna. Siyempre. Tignan mo muna kung clear yung dadaanan mo. Hindi yung para kang kalabaw na ura-urada na. Kasi nga umahabol sa kita. Nako. Kawawa naman pag na-accident. Paano kung nabundol ka? Yun. Diba? Natamaan ng mata mo. Wala nang kita. Bulag ka pa. Okay, Chairman. Okay, ito tayo. Yun po sa ating presidente, adik daw Ha? Adik. Kawawa may presidente natin. Tulad ng inaasahan, muling nag-alboruto ang dating Pangulong Duterte sa naging pahayag ni pahayag po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol po sa secret deal na pinasok ng nakalipas na administrasyon sa China. Kaugnay po sa sigalot sa West Philippine Sea nitong Webes ay nagpatawag ng press conference sa Davao City si Digong kasama si dating House Speaker Bebot Alvarez. Di ba ito ba yung Bebot Alvarez yung sinusulong yung divorce? No? At inakusahan si Bongbong na nakagawa ng maraming pagkakamali bilang Pangulo. Binalaan pa ni Digong si Bongbong na ang militar ay wala sa ilalim ng kanyang command at control. Sinabihan palitan ang kanyang pulisya, kundi ay puputok iyan. Ilawag uli ni Digong si Bongbong na drug addict. Sinabi ipinakita sa kanya ang lista ng ebidensya ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, nung siya ay presidente pa. Pero kung inyong maaalala, binawi naman po ni Digong pahayag nito tungkol po sa pagdodroga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wala raw siyang sinabi. Pinagsigawan niyang adik ang presidente, si Bongbong, nung nagsagawa ng protest rally sa Davao City. Kasama ang kanyang mga anak, kabilang po si Vice President Sara Duterte, at supporters, pinagbulaan din po ng PDEA na nasa watchlist nila si Bongbong. Hingil po sa sinabi ni Digong na wala po sa command at control ni Bongbong ang military. Nakaligtan yata niya ang presidente, ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, PNP. Gusto yatang palabasin ni Digong na nasa panig pa rin niya ang militar kahit wala na siya sa pwesto, at parang hinihikayat niya ang militar na gumawa ng aksyon labang kay Bongbong Marcos Jr. Kung iyong maaalala, nung magsagawa ng protest rally, sina Digong sa Davao, hinikayat niya ang militar na gumawa ng aksyon laban sa adik na presidente na kanya rin pong binawi pagkaraan ng ilang araw. Sinabi raw
wala siyang sinabing ganoon. Makakalimutin na talaga at hindi na po niya maging tama ang kanyang mga pagsasagot. Lamang ng presidente ang bawat atake ni Digong ay na sobrang yata sa Pentalin. Yung gamot ng pang-addictic yata yun. Nalason na. Yung dati nating presidente, talaga po, kung makikita niyo po, Hindi, alam mo, ang pinaka-the best dyan, Chairman, Oh. Kung wala ka rin lang naman may tutulong. Huwag ka lang magsalita. Yun, ha? Huwag ka lang magsalita. Kung wala kang? Magagawang mabuti. Kung wala kang magagawang nagsasalita ka lang dito. Kahit naman silipin mo ng silipin niya, presidente yan Di ba? Oo, halal ng bayan yan Presidente yan. Hindi ikaw ang naglagay niyan dyan, kundi ang taong bayan. Ngayon, kung ang taong bayan umayaw dyan, tsaka mo palang ganunin ang presidente. Presidente yan Di ba? Kahit na anong paninira ang gawin mo, ikaw ay wala na sa posisyon. Di ba? Aminin na lang, pinakasimple lang aminin mo na lang. Di ba? Oo. Aminin mo na lang na wala ka na sa posisyon. Ngayon, kung may binabalak ka, gawin mo sa eleksyon. Di ba? Daan mo sa legal. Ganon yun legal. Hindi yung addict ka, nagko-cocaine ka, kung ano-ano. Tapos sasabihin mo, hindi mo alam sinasabi mo. Di ba? Ano tawag doon? Bugok. Sayang, Sayang, Ika nga sana manahimik na lang. Tapos na, ika nga magandang kulay ng iyong pamamahala bilang presidente dati. Ngayon, ika nga wala ka lang sa posisyon. Ito pa, Chairman. Para ika magsalita pa lang. Ito matindi. Ano? Ha? Ito pong isa sa mga correspondent ng Alerto Balita na nagtungo dyan po sa Tarlac City dahil sa isang reklamo ng pergalan na may pasugalan dyan po sa barangay Dila-Dila. Nagpunta at ang nangyari, actually kasi, matagal nang may reklamo. At ayon dun po sa concerned citizen na tumatawag po sa programa ng Alerto Balita, ang sabi niya, hindi daw po binibigyan ng pansin ng mga pulis ng Santa Rita. Oo, hindi raw pinapansin. So, ang ginawa po ng inyong lingkod, tinawagan po ang hepe at nabigyan kagad ng aksyon. Ano sinasabi mong aksyon? Ito pa, Chairman. Ito pong ating correspondent, ito pong correspondent natin, na si Dexter Estrella, ay ipinost. Ipinost po sa social media at sinasabi, tumatara ng 40,000 doon sa pasugalan na wala naman pong katotohanan. Kasi ito lang po, isa lang sasabihin ko sa inyo ito po sasabihin ko sa inyo. Kung walang reklamo, wala pong umaaksyon. Di ba? Kaya po nagpunta yung reporter dahil totoong pinasurveillance po natin. Kung totoo na mayroong pasugalan, meron pala talaga. Kaya ang nangyari, pinasara, at nung pinasara, nagalit. Binalikan yung ating reporter. Aba, alam mong ikaw bugok ka, na alam mong illegal ang trabaho mo, ikaw pa ang galit, isisisi mo sa hepe. Karapatan po ng mga hepe at karapatan po ng ating mga pulis. Eto, makinig ka, bugok, ha? Makinig kang bugok ka. Ha? Kasi ang pangalan daw nito, Jane yata. Jane? Oo. Makinig ka, bugok kang Jane. Ha? Makinig ka. Huwag mong isisi na tawag ng tawag, maraming tumatawag sa hepe dahil karapatan po ng ating mga pulis na kayo ay hulihin. Yan po ay kanilang trabaho. Kaya nga meron tayong one strike policy. Di ba? Ngayon, nung hinuli ka at hindi ka na pinagbuksan, nagalit ka. At pinagbalingan mo yung reporter. Di ba? Kasi ang sinasabi mo,
na yung reporter na tumawag sa pulis at pinasara ka ay tumatara sa iyo ng 40,000. 'Di ba? Eh kung banatang kita ngayon doon sa timbre. Ha? Magkano binibigay mo sa timbre mo? 'Di ba? Kaya nga meron na rito meron pang sistema rito. Ginagamit pa si Senador Bato. Ha? Oh. Yung opisina ni Senador Bato ginagamit ng mga taong ito. At pinalalabas nyo pa na protector nyo si General Bato. Eh siya na nga yung nag-iimbestiga, di ba? Oh. Siya na rin ang nagsabi, ito inano ko to chairman Oo. Kinilakay mo na ba yan? Oo. Siya na rin ang nagsabi na wag kayong gagawa ng illegal. Dahil ang gagawin ng ating mga pulis, uhulihin kayo. Kasi illegal yan Ngayon, kung gusto mo na walang pumunta sa'yo at walang magreklamo sa'yo, itigil mo yung illegal na pasugal mo. Yun. Yan ang pinaka-the best dyan, Miss Jane Bugok. Bugok pala apelido? Oo, Bugok. Jane Bugok. Bago yun, ha? Oo. Magandang pakinggan. Diba? Ngayon, nagpunta dyan yung reporter para alamin kung may katotohanan. May katotohanan. Ngayon, dapat sa'yo, huwag ka nang magbukas. At isa lang din po ang panawagan ng Alerto Balita at Sulyap sa ating mga kapulisan, sir, kung ito po ay magbubukas pang muli, pag-uulihin nyo na. Diba? Oo. Kunin nyo na, pati yung nagpapasugal, kunin nyo na. Diba? Kasi nagiging problema ito, chairman. Diba pasugalan? Hoy. I-entrap ka ngayon. Pagka-entrap mo, ang uhulihin ngayon, yung nangungutong na sinasabi. Ha? Na, nangungutong to. Di sana, kung nangungutong yan, dahil illegal yung trabaho mo, na kinukutungan ka, sana, pati yung illegal, kunin nyo na, sir. Yun. Di ba? Huwag kayong magtitira. Kapag kinuha nyo yung nangungutong, pati yung nag-i-illegal na sugal, pahuli nyo na rin. Kunin nyo rin. Hindi yung kukunin nyo yung nangungutong at kakasuhan ng extortion. Yun. Samantarang yung illegal na pasugalan na mini casino, hindi nyo inuhuli. Bakit? Bakit? Si Eddie. Ha? Si Eddie. Si Eddie talaga. Hindi talaga mama. Hindi talaga. Walang kamatayang Eddie yan. Kasi hindi magkakaroon ng ano yan. Hindi, may ano yan, chairman. Ano? May timbre. Hindi, may kapartner na si Eddie ngayon. Ano? Si Patty. Si Patty. Pati ako. Gandang pakinggan. Dalawa na sila. Eddie, si Patty. Oo. Eddie, si Patty. Si Patty ako. Dalawa na sila. Oo, maganda nga. Oo. Kaya pag sinabi mo paano si Eddie, si Patty ako. di ba? Oo. Paano si Patty? Oo. Kaya dalawa na sila, chairman. Tandem na. Tandem na. Raiden. Kaya malinaw na malinaw, No. kapag ginuli mo ang sinasabing tao, ulihin mo yung nagpapasugal din. Yun. Pati yung operator, kunin mo na rin. At kunin nyo na rin lahat ng ebidensya at huwag nang maibalik pa. Dapat. Di ba? At huwag nang mapagbuksan ito, huwag na pong mapagbuksan ang pasugalang ito dyan po sa dila-dila na yan. At kung saan po siya makapunta, kasi ito yata trabaho nito Ang trabaho nito, nahuli ngayon dito sa lugar na to. Lilipat lang sa bawat barangay. Lilipat lang, tapos ganun din ang magiging trabaho. Nako, sana, kung sakali magtayuman ito kung saan, ulihin nyo ng tuluyan. Okay, chairman? Ito, sa West Philippine Sea, di daw na po tayo dapat gumanti. Hindi tayo dapat gumanti sa China, yung yung pambobomba sa atin ng tubig. Inaya po ng Philippine Coast Guard, PCG. Hindi mo ba alam na merong 55 vessel na tumambay na naman dyan. Na naman? Ay, talaga naman. Ito pa. Ano? Ito pa, chairman. Ano? Dito mabibwisit ka na. Ano? Doon sa Cagayan Valley. Ay, nako. Oo, totoo yan. Ang dami na raw Chinese. Oo. Ang tanong ko, anong ginagawa ng mga bugok na inchik na yan
sa Cagayan, wala namang hanap buhay doon. Ay, hindi, mga schooling daw yung mga anak eh. Schooling. Oo. 4,000. Alam mo minsan, ako nababahala ako pagdating sa ganyan eh. Oo. Nakakabahala. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Kasi nung panahon ng daddy ko, panahon ng mga lolo, ng mga ninuno, nung World War II, ganyan na ganyan nung strategy. Oo. Diba? Mag-isip-isip tayo, maigi. Hindi ako naniniwala mga ngalakal yan. Malay ko kumakasundalo na yan. Kaya nga eh. Diba? Nahuli ng inchik. Oh. Di ba? Nahuli ng pinasok ng mga otoridad. Nahuli, mga ikangay. May mga bandera pa ng China. At may helmet. May tatak. May star na isa, merong star na isa. Oh, may mga baril. May nakita ako niyan dito sa may Paranaque. Ay, dapat nakasuot sila nung pang ano nila, yung pang military hat nila. Tapos merong star na pula. Sabi ko, aba, meron na yata tayong mga sundalong Chinese dito. Sa multinational, tignan natin, wala yung mga check na nanirahan dyan. Kaya nga, okay, Chairman. Hoy, ito, no. Ayon po sa PCG, na ginagawa ng pambabomba ng tubig sa China Coast Guard at ayon kay PCG spokesperson Jay Tariela, hindi kailangang gantihan ng China dahil may respeto tayo sa international law. Wala rin anyang saysay kung gagawin ng Pilipinas ang pambabomba ng tubig sa mga barko ng China dahil hindi naman ito sukatan ng katapangan. Dagdag pa ni Tariela, sapat na ang makita ang presensya ng Philippine Coast Guard, PCG, sa pinag-aagawang teritoryo para patunayan hindi tayo umaatras sa China. Bagamat may mga water cannon din ang ating mga barko ng Pilipinas, ginagamit lang daw po ito para po sa pag-apulan ng sunog sa karagatan, hindi para po mangharas ng kapwa. Kita mo na, talaga ikangay matindi pa rin ang ikangay pagtitiis ng ating mga Philippine Coast Guard kasi ang water cannon na kaya pong ginagamit para lang po magkaroon ng aksidente sa karagatan. Yung pong ginagamit nila para po yung pong water cannon para po maapula kung halimbawa nasusunog ang vapor. Hindi para pangharas ng kapwa. Kagaya ng China, nangaharas, nanggigipit. Lalo na sa mga maliliit natin mga kababayang mangingisda. Ano ba naman kayo? Gusto nyo pa yata, pakilo nyo pa yung BRP Sierra Madre. Ayun, at syempre, Chairman, doon sa karagdagang sinabi mo, dyan sa Scarborough Shoal, abay, minomonitor daw ng Philippine Navy ang 55 sari-saring mga barko ng China na nakapalibot sa 5 isla. Nakapalibot na. Nakapalibot sa 5 isla na inuukupan ng Pilipinas sa pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea, Chairman. Ito ang inihayag ni Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy for West Philippine Sea, na namonitor noong Abril 15. Kailan ito? Kahapon? Nung Lunes. Nung Lunes, At ayon kay Commodore Trinidad, yung pong 55 Chinese ship ay kinabibilangan ng 2 Chinese Coast Guard. CCG Craft at 24 Chinese Maritime Militia Vessel sa may bahagi ng Bao de Masinloc na kilala rin bilang Scarborough Shoal. Gayun din, isang CCG ship at 5 Chinese fishing vessel malapit naman sa Ayungin Shoal. Ang isang CCG at 19 CMMB sa Pag-asa, 2 CMMB sa Panatay Island at isa pang People's Liberation Army Navy ship sa bahagi ng Lawak. Ayon sa opisyal ay higit na mata sa 45 Chinese ship na naispatan sa West Philippine Sea noong nakalipas na Abril Agis. Nang magtanong naman sa tila unti-unting pananakop ng China sa mga isla ng Pilipinas, sinabi ni Trinidad na simula pa noong 1990 sa paglisan ng US military base sa Subic, Zambales ay nagsimula ng maging agresibo ang China. Yun ang totoo. Yun nga. Diba? Yun po ang naging totoo. Kaya ang sabi ni Carodolfo Santo Domingo, lahat ng mga Chinese na nasa Pogo, ito, pakinggan nyo po Sabi po ni Carodolfo, lahat ng mga Chinese na nasa Pogo, lahat ng mga yan ay mga Chinese military. Yun. Diba?
Ako, medyo pabor ako. Alam mo, kasi nakakabahala talaga, Chairman. Oh, ang dahil naman Chinese, eh. Diba? Kita mo, sa may Cagayan. Isipin mo, nasa Cagayan. Ano ang ginagawa ng isang damukal na yan? At paano nakarating doon yan? At paano nakapasok doon yan? At paano nakapag-aral ang mga anak niyan? Doon, sa Hindi eskwelahan? kaya meron tayong mekos-mekos? Ha? Ang tanong ay sino nagtatawid ng mga yan papasok ng Cagayan? Ngayon, isa lang ang gagawin dyan. Oy. Chairman, Oh. Bureau of Immigration. Oy, Ha? Bureau of Immigration, Coast Guard, Philippine Navy. Isa lang po ang gagawin dyan. Sitahin nyo lahat yan. Tignan nyo mga Oo. papeles. Kapag walang papeles, Balik nyo si China. ibalik nyo yan. I-deport nyo agad. Oo. Di ba? Para wag nang makabalik pa dito. Ang problema, baka doon na naman sa kabila dumaan, sa kabilang backdoor ng Pilipinas. Oo. Kasi meron tayong, ano ba? Meron tayong tinatawag na first and second backdoor. Meron tayo niyan eh. Kaya ang gawin dapat dyan, alaming maigi, yung mga yan, kung meron man yan mga permit, no, may mga permit yan, no, ano mga bagay na papeles dyan, at kung wala, deport nyo na agad yan. Huwag nyo na pong papormahin. Baka iintayin nyo na naman po na makaporma yan, at pag nakaporma na yan, wala na tayong magawa. Kaya baka Ba? pagkatulog at pagkagising natin, iba na pala ang bandila natin. Idinagdag pa. No? Idinagdag pa ni Trinidad na magpapatuloy ang rotation and resupply ROR mission ng AFP para sa mga sundalong nagtatanod sa West Philippine Sea sa kabila ng pangaharas at pambubuli ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Yun. Agad. Nakakabahala eh. Tingnan mo Amin yan eh. Sa Cagayan, maraming chick. Sa Kamaynilaan, maraming chick. Sa Parañaque, sa iba-ibang lugar. Sa mga lalawigan. Baka mamaya, ay lalamya-lamya tayo. Sana nga lahat po ng mga nasa pamahalaan, lalo na yung ating mga kasundaluhan. Kasi dapat yan yung mga intelligence talaga maging maayos, magaling para teka muna, mukhang nakakabahala kasi kita mo naman nahuli na kayo may mga baril mga inchik, no? Meron pang plug ng Chinese. Tapos meron pang helmet. Para saan yun? Yung gamit na nahuli ng mga baril, panggera, hindi namang ordinary baril. Nakita mo? Di ba? Baka mamaya kamalay-malay mo kub-kub na tayo. Yun nga yun po yung nakakabahala. So sana ang Armed Forces of the Philippines, Chairman, at ang mga lahat po ng mga ahensya di gobyerno na pwedeng kaagad-agad ay mabigyan ng pansin itong pagdami ng mga Chinese na to sa Cagayan, abay bigyan nyo po kaagad ng aksyon. Huwag nyo na po itong papormahin. Dahil pag pinaporma nyo ito at ito'y naglayasan at ito'y nagkawatak-watak at kung saan-saan napupuntang lugar at saka lang natin malalaman, baka po tayo magsisi sa bandang huli. Kaya ngayon pa lang, putulin nyo na. Hanggat di lumalaki, lumalawak, dapat mapigil na yan. Putulin nyo na. Di ba? Okay, Chairman? Okay, ito. Droga tayo. Ano po? 3.4 milyong droga sa pinagsamang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency, Batangas Provincial Office, kasama ang Seaport Interdiction Unit nito at ng Philippine Coast Guard, PCG, naging matagumpay ang pagkumpiska sa 500 na gramo ng shabu na may tinatayang mark value na 3.4 million. Naganap ang drug interdiction operation sa Batangas Port noong April 10, 2024 ng joint operation bunsod po ng ulat sa isang PDEA agent na paniniwalaang may hawak na illegal na droga ang isang pasahero sa MBBB Coron. Ang nasabing barko ay nakadaong sa Batangas Port patungo po sa Abra de Ilog Port, Occidental Mindoro. Mabilis na pong isinagawa ng masusing investigasyon at ng K9 kinasusungkot po ng mga narcotics detection dog mula po sa PCG at PDEA Batangas. Pareho na pong nagpakita ng positibong indikasyon sa pulang paper bag kung saan inlagay ang mga nasabing droga. Ang suspect ay isang 36 taong gulang na babae at residente po ng Nauhan, Oriental, Mindoro.
Ano ngayon po nasa kustodiya na po ng PIDEA, Batangas, Provincial Office. Kita mo naman, ang mga pinalulusot ng mga droga, hindi lang million talaga. Oh, okay. Ngayon naman, bilyon yung nahuli sa Batangas. Ngayon, eto, Chairman. Oh, Ito ang katapat. oh, Sabi po ng ating Pangulo, oy, Marcos, oy, sa mga drug syndicate, oh, aabutan din namin kayo. Yun ang sabi niya, ha? oh, Hindi ako bahala kayo sa ginawa ninyo. Basta tuloy-tuloy lang kaming aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas, sabi ng Pangulo. oh. Ito ang mensahe ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga sindikato ng illegal na droga. Matapos personal na impeksyonin ang pinakamalaking nasakoteng shabu ng mga otoridad doon sa binalita ni Chairman. Oy, Diyan po sa Alitagtag, Batangas, noong Martes, na nagkakalaga ng 13.3 billion, Chairman. oy. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na maliit lang mga Pilipinas, kaya masusukol din ang lahat ng mga sindikatong sangkot sa illegal na droga. Ayon sa Pangulo, hindi siya magbibigay ng babala sa mga sindikato. Basta ang gagawin ng gobyerno ay tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho laban sa illegal na drug trade. Taliwas sa madugong drug war na ipinatupad ng nakalipas na administrasyong Duterte. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na holistic approach ang ipinatutupad nila sa problema sa illegal na droga sa bansa nang hindi kailangan pumatay sa mga mayroon. Sinabi ng Presidente na ang nasamsam na shabu sa Alitagtag, Batangas ang pinakamalaking nakuha ng mga otoridad, pangalawa sa nakuha sa Infanta, Quezon noong Marso 2022 na nagkakalaga ng 11 billion. Ito Ito. Mahal na Pangulo. Oy. Sige. Kasi po 13.3 billion ito nahuli. Baka po sa susunod 10 billion na lang to. Hindi ka Hindi, sana sunugin na agad. Sabi nga ni Secretary Benal Abalos pagkatapos sunugin na kagad yan para ika nga sunugin na sana po agad, no? Para ika nga wala nang kasi baka maya maging ano na lang ito, maging 9 billion. Maging 9 billion na lang to. Baka sumalakay yung mga diba? ninja. Hindi lang ninja sumalaki din, mga samurai. Mga samurai gang. Ay, nako. Diba? Kasi ang dali talagang pagkaperahan. Grabe. Okay. Ito, 1.3 million shabu pa rin. Ngayon, usok-usok, babae na ngayon ng mga mga dealer. Nagdi-deliver. Isang drug dealer na babae, na leader ng isang drug ring, na puro mga babae, mga kasapi. Biro grupo ng mga babae, hindi ng mga kalalakihan, at tatapang, no? Nakuna ng 1.3 million na halaga ng shabu sa isang entrapment operation sa General Santos City noong Miyerkules, Abril 2024. Kinumpirma ito ng Biyernes ni Brig General Agustus Placer, Director ng Police Region Office 12. Nasa kustodiya na nila ang suspect na kinilalang si Arlene ng Barangay Fatima sa lungsod, habang tinutugis pa ang kanyang mga kasabot ng mga babae din na hinihila na nagtatago sa General Santos City at ilang mga bayan sa mga probinsya ng Sarangani at South Cotabato. Nalambat ang 27 anyos na suspect sa gilid ng Banisil Extension, isang kalye sa Barangay Dadyangas West sa General Santos City, ng magkasalib na mga operatiba ng General Santos City Police Office at ng Pro 12. Hindi na ito pumalag ng arestuin matapos magbenta ng 200 gramo ng shabu na nagkakalaga lamang 1.3 million sa mga hindi po inupermado mga pulis na nagkasa ng naturang entrapment operation sa tulong po ng local official ng General Santos City. May mga nag-ulat po sa pulisya na namimigay di umano ang nakadetail na babaeng drug dealer na parte ng kanyang kita sa mga teroristang grupo ng Damula Islamiyya at ang People's New Army. No po? New People's Army. New People's Army na parehong kilala sa pagkakalaong ng mga nagbebenta ng shabu kapalit ng pera. Kita nyo naman? Mga kababaihan na. Hindi lang lalaki, panay babae. Sila na yung sila na yung mga matitikas ngayon, sila talagang drug deal. Nako, paano ba naman mga kababaihan na yan? Pero ako natutuwa ako doon sa mabilis ang action, Chairman. Basta otoridad, ganyan. Itong mga natin, itong ating mga
mga pulis ng karagatan, yung mga Coast Guard natin. Coast Kasi Guard. dati nagkaroon ng issue na yung mga droga na yan, ibinabagsak na lang sa karagatan. Ngayon, nakukuha ng ilang mga mangingisda natin. Ngayon, kapag nakuha ng ilang mangingisda natin, yung iba hindi na nakakabalik. Hindi na naibibigay sa tama sa mga otoridad. Ini-interest na. Nagkakaroon na sila ng interest. Ganun na ang nangyayari. Pero sana, bigyan ng pansin, no? Bigyan ulit ng pansin, katulad na lang po nitong 13.3 billion na ito, tama naman po yung si Secretary Benhur Abalos. Dapat, wag nang pagtagalin, dapat agad-agad ay sunugin. Yun. Di ba? Oo. Yun ang pinaka the best dyan. Pero kung maganda, bago sunugin niya, nandun sila. Nasusunugin niya. Para alam nilang talaga sinunog niya. Masakit naman dyan. Baka pag nandiyan na sila, ang magpupuntahan naman dyan, doon tayo kasi susunugin na. Ano ba naman yun? doon tayo, susunugin na. Di ba? Doon tayo pumuesto. No, masingot. Ayos yun, ha? Di ba? Libre. Walang bayan. Ngayon, ang masakit noon, yung taga-sunog. Bungo na. Ay, nako. Ito tayo, joint force ng Philippines at US at Japan. Nagkasundo. Ano po? Bumuo ang Pilipinas ng Amerika at Japan ng mas matibay na cooperation purpose sa protection sa Indo-Pacific region. Ayon po sa Malacanang, ang matibay na cooperation ay bunga na po ng kasaysayang kauna-unang literal summit ni na Pangulong Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa White House. Bidat Kishida nitong historic summit force a stranger to lateral alliance with the Philippines at they vow to protect the Indo-Pacific region. At ayon po kay Communication Secretary Cheroy Garapil, sa mensahe ni Marcos na sinabi nito na makipagkaibigan ang Pilipinas sa US at Japan ay binikis ng isang didikain na respeto sa demokrasya. Maayos po ang pamamahala at pagsunod sa mga batas. It is a partnership burn not out for convenience, not for expediency, but as natural progression of deepening relation and robust cooperation among our three nations, linked by a profound respect for democracy, good governance, and the rule of the law. Sambit po ni Marcos kina Biden at Kishida, facing the complex challenges of our time require concerned efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose and unwavering commitment to the rule based on international order. This is a meeting that looks ahead. Nabanggit din ni Marcos na trilateral summit ay simula pa lamang dahil po sa mga dating pang mga oportunidad na po. Marami pang darating, Chairman. Ika nga mas lalo magiging matibay yung relasyon ng US at saka ng Pilipinas at Japan. At marami pang oportunidad na darating. At siyempre, Chairman, binabati ko po yung aking bayaw na si Felix Manakpo dyan po sa lugar ng Tagaytay. Sandali lamang. Sabi niya, hello po, magandang hapon dyan sa aking bayaw. Na walang iba kundi si Felix Manakpo. Nandiyan po ngayon dyan sa may Twin Lakes dyan sa Tagaytay. Ay binabati ko rin yung RBN Construction. Binabati ko. Binabati ko yung RBN Construction. Ano na ba nangyari? Si yung isang secretary dyan na napakasinungaling na sabi nag-resign na. Yung pala nandun lang. Ano na ba nangyari sa inyo? Naibigay na ba yung inihiling ng mga trabador ninyo? Sa bagay, nung mga time na Chairman, nung mga time na binatikos natin itong RBN Construction na to, abay nagpasweldo sila agad-agad. Oo, nagpasweldo sila agad-agad. Sige. Sana tapusin nyo na yung problema ninyo, no? Tapusin na po ninyo yung problema ninyo sa inyong mga tauhan nang kayo po ay hindi na po nababatikos,
Dahil ang pagkakaalam ko, may kakulangan pa po yata. Kaya yung RBN po, construction na umahawak, dyan po sa mga sa Twin Lakes dyan, abay, ayusin nyo ha, ayusin ninyo. Baka mamaya, tatawag na naman po si Alerto. Tawagan na naman po kayo, wag na po sana tayong dumating doon sa tipong tatawagan kayo, ha? Sana tapusin nyo na po. Okay, Chairman? Okay, ito. Digong, nilaglag ang kanyang spokesman. Naku, hayagang ang itinanggi. Talagang ano na no? Naglalaglagan. Oo, nagkakanyang ano na naglalaglagan na Hayagang itinanggi ni dating Pangulong Rudy Duterte ang strict deal ng China na ipinakalat ng kanyang abogado at tagapagsalita na si Harry Roque. Harry Roque. Harry Roque. Oh. Sinabi ni Digo na walang anumang naging kasunduan ng China. Sa madaling salita, puros kasinungalingan ang pinahayag ni Roque. Ano yan? Kung sa bagay, hindi na bago sa atin ang pagtanggi ni Digong kapag siya naiipit na mismo kahit na po recorded na ang mga lumabas sa kanyang bibig ay kanya pa rin pong itinatanggi tulad po ng ipagsigawan niya na isang protest rally sa Davao City na adik na presidente si Bongbong Marcos Jr. Pero naging kawawa rito at nagmukhang tanga at sinungaling ay si Roque. Anyway, salay na rin si Roque sa madalas na papaya sa kanya ni Digong. Kumbaga ay immune na si Roque. Ang gawin siyang payaso ng dating Pangulo. Magugunta na mismo isa pong mataas na opisyal ng China ang nagbunyag na may kasunduan sila Digong at China government na isa pong supply boat ng Pilipinas lamang maaaring magdala ng pagkain at pangangailangan ng ating pong mga sundalo na nakahimpil sa nakabalang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Di maaaring magdala ng anumang construction materials at aalsin sa shoal ang naturang warship ng Pilipinas na sadyang sinadsad noong pong Mayo 1997 para maging himpilan ng ating mga sundalo sa pagbabantay sa Ayungin Shoal. Nasa loob po ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ang problema na naturang kasunduan ay wala pong anumang record o maaaring verbal lang ang usapan at walang black and white na pipirmahan kaya madali itong pagsinungalingan ni Digong. Kahit po isiniwalat mismo ng isang Chinese official na ipinakakalat naman ni Roque. Kasi nga naman, kapag kinumpirma ni Digong na ibinunyag ng Chinese official, maaari siyang makakaso ng pagtataksil sa gobyerno ng Pilipinas. Pero mas maigi na maimbestigahan ito ng Senado. Dapat aprobahan ni Senate President Mix Zubiri ang resolution ni Senadora Risa Hontiveros para kalkalin ang naturang secret deal sa pagitan po ni Digong at ng China regarding po sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Yun, ang kailangan dyan, ebidensya. Oo. Di ba? Pero kung maraming nakaririnig at milyon-milyon ang naririnig doon sa sinabi ng dating Pangulo, abay malaking ebidensya. Di ba? At syempre, Chairman, ay meron na lang tayong 3 minuto. Hoy, sige. Meron tayo 2 minuto. O, sige, pwede na tayo magpaalam, Chairman. Sige. Pero bago tayo magpaalam, ito po yung tinatawag na aral ng buhay. Ito, meron tayo rito sige. Meron tayo rito yung aral ng buhay. Ang mga ambisyon, ang mga walang ambisyon ay mahilig gumawa ng drama. Na madalas ay nagdudulot ng kaguluhan sa pamilya. Yan po yung yan po yung buhay pangaral na sabi. Ngayon, kaya sumama ka, ito mas maganda kasagutan Kaya sumama ka sa mga taong may mataas na pangarap na alam ang gustong mangyari sa kanilang buhay. Yon. So, ang ibig sabihin po, yung pong mga walang ambisyon, huwag mo samahan. Hindi, drama-drama lang pala. Sabi nung akin ba na si si Felix sa Manakpo, hanggang doon na lang ulit po yung pasahod, sir. Wala na naman, 10 linggo na ulit, puros pangako. Ito na naman po tayo. Sige, di bale. Alampagin mo naman ulit. Ilalive na natin yan. Okay, Chairman. Paalam tayo. Sa lahat po ng mga barangay, po. Ay, salang po, maging maayos po ang inyong pamamahala sa inyong mga barangay.
lalo sa Kamaynilaan, no po. Sana po, ika nga magising ating magaling na Mayora, Hani Lacuna, na ika nga ang Maynila, nako po, sa susunod pakikita ko po, ganong kadumi, yan pong Avenida, Recto, no po, ika nga ginagawang tulugan, ika nga tindahan ng ika nga mga kung ano-ano, pero ika nga makikita mo, ang dumi-dumi. Sana makita rin to ng ating Mayora Hani Lacuna, no? Malaking eyesore po para po sa Kamaynilaan, lalo po yung mga mga dayuhan na maladadaan diyan, makikita po yung mga natutulog sa bangketa, at tapos sa gitna Central Island, no po, may mga nagsasampay pa, anak lang hapon, Okay. So, maraming salamat po doon sa mga sumubaybay sa aming programa ngayong araw ng Miyerkules. Oy. Maraming salamat po, at ganoon din po doon sa mga doon kay Mr. Rodolfo Santo Domingo. Ay. Kaya po doon sa mga sumusubaybay, pwede niyo po kaming i-like at i-follow sa aming mga Facebook page at sa YouTube channel. At pakipindot ang notification bell para po lagi kayong updated sa aming mga programa. Ako po si Fernan Hotang, inyong nakasama, at si Dens Doniano Sulyap na nagsasabing God bless.